sa inyong lahat. Ito po yung solusyon doon sa 5-year bar kapag kayo ay na airport to airport or kinancel yung visa nyo tas hindi kayo nakapag-withdraw ng application for admission. Ano po? Ito po si Attorney A. Erwin Bautista. At ang ating programa po ay US Visa Question and Answer or US Visa Q&A. Previously, I suggested that in case of refusal of entry or kinancel yung visa nyo pag lapag ninyo sa port of entry, sinuggest ko po na kung pwede hilingin nyo i-withdraw yung inyong application for admission para po walang 5-year bar sa pag-cancel ng inyong visa. Ngayon po, kung sakali naman hindi kayo pinagbigyan do sa withdrawal of application for admission, meron pong suggested na solution dyan. Ano po? Ang tawag po dyan ay tourist visa waiver after the refusal of entry para po ito sa mga na airport to airport. Ngayon po, ito ang catch-22 ito meaning you cannot apply for this kapag hindi kayo inaaprubahan ng consul. So let's say nag-apply ulit kayo ng tourist visa after ma-cancel yung tourist visa ninyo, no? So kailangan muna approvable yung inyong tourist visa application bago i-recommend ng consul na mag-apply kayo ng waiver, at pagkatapos na i-apply yung waiver, ipapadala ito ng consul sa admissions office ng dito sa Customs and Border Protection Admissibility Review Office. Ang opisina po niyan sa Sterling, Virginia. Ano po? So ngayon, ano ba ang basihan ng Admissibility Review Office para i-grant yung waiver? So, yan pong waiver application na yan, wala po yan filing fee, You do not need to pay a filing fee. Pero meron pong form na ginagamit dyan para doon sa mga nag-a-apply directly sa Admissibility Review Office. Pero kung ito ay isasabay ninyo sa approval recommendation ng consul sa Admissibility Review Office, yung inyong waiver, wala pong filing fee. So, remember po, kapag dininay ng consul yung inyong tourist visa application, di kayo makakapag-apply nitong waiver. So, makakapag-apply lamang kayo nitong 5-year bar waiver na ito kapag sinabi ng officer, ng consul na, sige, aprobahan ko itong tourist visa application mo. Mag-apply ka na ngayon ng waiver at ipapadala ko yan sa Admissibility Review Office. So, ito po ang kailangan na nilalaman ng inyong waiver application. Ang case po dyan na related or ginagamit ng immigration na pamantayan para ma-grant yung waiver, yung pong matter of Haranka, H-R-A-N-K-A, matter of Haranka, which was decided by the Board of Immigration Appeals in 1978. Sabi po dito, in deciding whether or not to grant an application under Section 212 D3B, D as in dog, small d, number 3, and then B as in boy, big B, 212 D3B, there are essentially 3 factors which we weigh together. The first is the risk of harm to society if the applicant is admitted. Number 1 yon. Kailangan walang risk of harm sa Amerika pag pinahintulutan kayong makabalik muli sa pamamagitan ng tourist visa. Number 2 is the seriousness of the applicant's prior immigration law or criminal law violations. So, kung kayo ay napagkamalan lamang na mag-i-immigrate or magtatrabaho or kung anong reason at kayo hindi pinayagan,
mas mababa yan kaysa dito sa titingnan nila kung ang violation nyo ay criminal in nature. Hindi naman criminal in nature yun eh. So medyo magaan yun, di po ba? And the third factor is the nature of the applicant's reasons for wishing to enter the United States. So itong reason for returning to the US, it doesn't have to be a compelling reason. Pwede mong sabihin, gusto ko talaga maglibot at gusto ko talagang bisitahin uli yung aking mga kamag-anak at kaibigan. Sapat na po yun. Hindi kailangan na compelling yung reason. So ang kailangan talagang pukpukin mo dito ng mabuti yung wala po akong idudulot na masama sa American society pag pinayagan niyo ulit ako. Pangalawa, wala naman po ako talagang plano na magtrabaho o mag-overstay. So, meron akong trabaho rito sa Pilipinas, may negosyo ako, andi dito ang aking asawa at mga anak. So, wala po akong, wala namang petition sa amin. So, yan po yung dahilan kung bakit wala talaga akong intent na manatili dyan. So, yun po yung tatlong dahilan under sa matter of harangka. So, again, ito po yung solusyon sa pag-cancel ng inyong visa, tourist visa, at kayo ay na airport to airport, hindi kayo inaprubahan sa withdrawal of application for admission, may kasama po yung 5-year bar. So, yan po yung inyong a-applyan kapag ka i-recommenda ng consul ang approval ng inyong tourist visa. Ipapadala po ng consul yung visa waiver application ninyo doon sa Admissibility Review Office ng US Customs and Border Protection sa Sterling, Virginia. So, yan po ang ating topic for today. At sana po ay i-subscribe at i-like ninyo itong ating programa. At magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na episode. Maraming salamat po.